So magandang hapon po sa bawat isa. Nandito po tayo para mag-aral po ng salita ng Panginoon. At itutuloy po natin yung pinag-aaralan po natin nito nakaraan na why God keeps choosing the least qualified. So itutuloy po natin ang ating topic. So bakit nga ba? Bakit nga ba ito ang pinag-aaralan natin at bakit nga ba patuloy na minsan nga tinatanong natin sa isip natin na pinipili ng Diyos na kanyang gamitin ay ang mga least qualified. Because God does not call the qualified, He qualifies all. Ngayon, sa pag-apply po ng trabaho, siguro po sa atin dito, may iba sa atin na nag-apply na ng trabaho, ang tinitignan po ng HR department ay magpapasa ka ng resume, kailangan number 1 yung resume mo. Ano yan? Kailangan flawless yan, kailangan ang ganda ng presentation. Makikita yung mga credentials mo, makikita lahat ng mga experience mo, mga trainings mo, nandun yun, nakalagay yun sa resume mo. Ngayon, ang isang tinitignan ng mga HR staff ay yung body language mo. Kamusta ba yung posture mo kapag ini-interview ka? Kamusta yung face value mo? Kamusta yung body language mo? Paano ka humarap sa mga tao? Ngayon, pangatlo, ang tinitignan ng HR department ay paano ka magsalita? Paano ka makapag-communicate? Paano ka sumagot sa bawat tanong na itatanong sa'yo? Ngayon, yan yung qualification ng isang nasa pag-a-apply ng trabaho. Ngayon, ang ginawa ko, naalala ko, yung kapatid ko kasi mag-a-apply ng trabaho sa ibang bansa, edi tinulungan ko siyang gumawa ng magandang resume. Inedit yung picture, inedit yung mga credentials, and all. Hanggang sa global sa kanyang pag-a-apply ng trabaho ay hindi siya nakapasa. Bakit? Bakit siya nakapasa? Kasi kulang sa imbang. So, hindi nakapasa yung ano niya, yung hindi siya pasado sa weight requirements ng agency para makapasa ibang bansa. Yun, may standard kasi. At maaaring niniwala ko na ibang plano ng Diyos doon sa kapatid ko. Kung bakit hindi siya nakapag-apply ng trabaho sa ibang bansa. Alam niyo po mga kapatid, ano po ang nakalagay dito sa 1 Corinthians chapter 1, verse 27 to 29. Basahin ko. Ang sabi dito, sabi niya, kundi pinili ng Diyos sa mga bagay na pangalan sa libutan upang kanyang hiyain ng matatalino. Pinili ng Diyos sa mga bagay na mahina sa libutan upang kanyang hiyain ang mga malalakas. Pinili ng Diyos sa mga bagay na mababa at hinahamak sa libutan, maging ang mga bagay na walang halaga upang walang saysay na bagay na mahalaga. Upang walang sino mang magmalaki sa harapan ng Diyos. Ang mundo po require na dapat ikaw ay excellent. Ano bang ibig sabihin ng pagiging excellent? Kailangan ano ka, almost perfect. Pero ang Diyos, hindi nakatingin sa pagiging excellent mo. Ngayon, ano din po ang nakalagay dito po sa 1 Samuel 16:7. Sabi niya dito, ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tignan ang kanyang muka o ang taas ng kanyang tindig, sapagkat itinakwil ko siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. So tinitignan ng Diyos yung laman ng puso ng isang tao, hindi yun sa physical appearance, hindi sa kung ano ang requirements ng mga HR department kung mag-a-apply ka ng trabaho. Na kapag isang tao nagtaas na kami na, Lord, ako gusto kong magpagamit sa iyo, gusto kong maglingkod sa iyo. Tinitignan lang ng Diyos kung ano ang laman ng puso mo. Ngayon, sa panahon na pinili ng Diyos si David nung siya ay hindi pa hari, pero siya ang pinili ng Diyos. Ngayon, ang ginawa ng family niya, siya ay naka-isolate. Ang ibig sabihin nun, nakatago lang. Siya ay bunso,
sa 8 magkakapatid. Meron siyang 7 kuya. At yung 7 kuya niya na yon ay proud na proud si Jesse sa kanyang mga kuya. Ngayon, nung naghahanap ng papalit na hari at ang sabi ng Panginoon, sa lahi nga ni Jesse ang magiging hari, ang ginawa ni Jesse, simula sa panganay hanggang sa pinakapangpito. Ngayon, hindi ibinilang si David. Ngayon, sabi ni Samuel, meron ka pa bang anak? Sabi niya, yung anak ko, nag-aalaga lang ng tupa yun. Ibig sabihin, ang pino-point niya, ordinaryo lang. Hindi magaling, hindi matalino, walang experience. Pero madalas, yan ang pinipili ng Panginoon. Ay yung mga tao na kulang, mahina, at hindi handa, kagaya ni David. At alam na natin yung kwento, hinarap si David, sabi ng Diyos, yan yung pinipili kong hari. Ngayon, kapag pinili ka ng Diyos, mga kapatid, ang Diyos ang bahala magkumpleto sa iyo. Maaaring marami kang kakulangan, maaaring marami kang kahinaan sa buhay mo, hindi ka marunong, hindi ka magaling magsalita, feeling mo, wala kang talent. Huwag kang mag-alala. Ang gusto lang ng Diyos sa atin ay yung puso na handang sumunod kapag tinawag ka ng Diyos. Ngayon, mga kapatid, ang Diyos ang bahalang magkumpleto sa iyo. Kasi, dito po, God often chooses the least qualified to make it undeniably that the success mission come from divine power rather than human strength. Yung katagumpayan ng misyon ay hindi dahil sa human strength, hindi dahil malakas, kundi dahil sa lakas at kapangyarihan ng Diyos. Tinuturo po ito ng mga kapastor po natin na aasa ka sa Diyos, hindi sa sarili mo kakayanan. Noong panahon, kalaban po ni David, si Goliath. Alam na natin po yung yun, lagi si David, sabi niya, kasama ko Panginoon. Aharap ako sa Goliath na yan, hindi yung ako, hindi yung isolated na David, hindi yung ordinaryong David na hindi pinapakilala sa mga tao. Kundi ang makikita ng Goliath na yan at ng mga tao nakapaligid sa amin ay ang laki na meron akong Diyos at ang makapangyarihan kong Diyos. So, ganoon po yung kwento. Maliit man ang tingin ng pamilya ni David sa kanya, pero siya ang ginamit ng Diyos upang matalo si Goliath. Ano po yung number 15 na pinag-aaralan po natin? Ang sabi po doon, equips supernaturally, supplies what he calls for. Sabi po sa Hebreo 13, verse 21, basahin ko po, ito, naway gawin niya kayong ganap sa bawat mabuting bagay upang magawa niyo ang kanyang kalooban at gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya. Sa pamamagitan ni Jesucristo na sa kanyang kalwalhatian magpakailanman. Ngayon, mga kapatid, dito po, yung in-equip ng Diyos supernaturally, ang kailangan mo maging available. Gaano ka-available ang isang taong tinawag ng Diyos despite na marami siyang kakulangan? Kailangan maging humble ka at kailangan nandun yung willingness mo na gawin yung pinagagawa ng Diyos. Ang Diyos na ang bahala magkumpleto sa iyo. Kung naiisip mo, marami ako kasing kakulangan. Hindi ako magaling, hindi ako talented, kung wala akong talento. Pero ang Diyos ang bahalang magkumpleto sa iyo dahil gagamitin ka niya at makikita sa buhay mo ang kapangyarihan ng Panginoon. Ngayon, kapag tinawag ka ng Diyos, hindi niya inaasahan na dala mo ang lahat ng kakayanan. Hindi umaasa si Lord na kapag tinawag niya ang isang lingkod, skilled. Ang Diyos mismo ang magbibigay sa iyo ng karunungan, ng lakas, tapang, pabor, even yung resources na kakailanganin mo sa ministeryo at lalong-lalo na yung anointing na kakailanganin mo para tumagal ka. I-equip ni Lord sa iyo yan. Hindi ka magsisimulang marunong na, malakas, o matapang. Hindi. Habang pumapayag ka na gamitin ka ng Diyos,
makikita mo na lahat ng ito ay pinagkakaloob ng Diyos sa'yo. One day, magiging marunong ka. Ngayon, kung pakiramdam mo talagang kulang ka sa kaalaman, wala kang resources, wala kang pera, o hindi ka ganun ka-confident sa sarili mo, o maaaring sabihin mo, kulang ako sa experience, bata pa ako, o feeling mo, wala kang pinag-aralan, kulang ka sa pinag-aralan, o kapos ka. Pero mga kapatid, huwag kang mag-alala. Kasi kung alam mo, sa puso mo na tinawag ka ng Diyos, naihanda na ng Diyos ang lahat ng kailangan mo. Ulitin ko po, kung alam mo sa puso mo, alam mo sa puso mo na tinawag ka ng Diyos, huwag kang mag-alala dahil inihanda na ng Diyos ang lahat ng supply na kakailanganin mo. Ang kailangan mo lang gawin ay sumunod sa Panginoon. Makikita mo yung kapangyarihan na kumikilos ng Diyos sa buhay mo. Number 15, equips supernaturally, susuplayan ng Diyos ang lahat ng mga taong tinawag niya. Number 16, reveals purpose, turns weakness into assignment. Dito po yan sa Exodus chapter 4, verses 10 to 12. Alam natin yung excuses ni Moises. Sabi niya, Lord, di ako qualified dyan. Di ko alam kung susunod ko ba yung calling na yan. Di ko kayang sundin yung calling yan. Di ako yan. Di ako tinawag. Ngayon, ang sabi sa verse 10, basahin ko po, sabi niya, ngunit sinabi ni Moises sa Panginoon, O Panginoon, ako hindi mahusay magsalita. Mula pa noon, o kahit na mula nang magsalita ka sa iyong lingkod, sapagkat ako'y makupad sa pananalita at umid ang aking dila. Sinabi sa kanya ng Panginoon, sino bang gumawa ng bibig ng tao? Sinong gumagawa ng pipi o bingi o may paningin o bulag sa tao? Hindi ba akong Panginoon? Kaya ngayon ay humayo ka, ako'y sasayong bibig at ituturo ko sa iyo kung ano ang iyong sasabihin. Nandun yung backup ng Diyos. Na sinasabi ng Diyos kay Moses na huwag mong tignan yung kapintasan mo. Sasamahan kita. Mabaga, sagot kita. Akong bahala sa'yo. So, amen po. Ngayon, sabihin nga po natin sa sarili natin. Kasi di ko alam kung may katabi ka eh. Sabihin natin sa sarili natin, may purpose ang Diyos kung bakit niya ako tinawag at pinili. Sabihin nga po natin yan, may purpose ang Diyos kung bakit niya ako tinawag at pinili. Kasi may ganito po mga kapatid eh. Ikaw ba yung tipo ng lingkod na, alam mong di ka magaling, di ka marunong, pero alam mo din na pinili ka ng Diyos. Kumbaga, ramdam mo na, alam ko, tinawag ako ng Diyos. Pero, sa kabila ng alam mong tinawag ka ng Diyos, napakadami mo pa ding excuses. Ang dami mo paling dahilan para tanggihan ang pagkatawag ng Diyos. Ngayon, kung ikaw yan, talagang meaning ay halos naging ganito tayo. Kahit ako din naman po noon. Sinasabi ko na, hindi ko kaya. Sinasabi ng pastor ko na, ang calling mong pastor, ayoko magpastor, di ako marunong magpastor. Pero alam niyo mga kapatid, nagiging kagaya tayo ni Moises eh. Ano tayo? Full of excuses. Hindi ka full of faith. Ano ka? Full of excuses. Ngayon, ano yung mga excuses mo kay Lord? Sabi mo, hindi ako gagamitin ng Diyos kasi number 1, yung nakaraan ko, hindi maganda yung nakaraan ko eh. Sabi niya, pwede bang sabihin, dati kasi akong addict. Kaya sabihin mo, baon ako sa utang, baka hindi ako pwedeng gawin ng Diyos. Ano pa? Sabi ng mga tao, kasi dahil ako bulakol sa buhay. Di maganda yung buhay ko. Maring hindi ako magamit ng Panginoon. Ano yung minsan excuse ng mga tao? Mahihiyain kasi ako eh. Introvert. Mahihiyain ako. Hindi ako marunong magsalita. Kagaya ni Moises, utal-utal, umid ang kanyang dila.
Pero mga kapatid, anong sabi ng Panginoon? Doon sa verse 12, sabi ng Diyos kay Moises, I will help you speak. This will be your purpose, that God will turn all of your weaknesses, lahat ng kahinaan mo, God will turn all of your weaknesses into assignment. Gagawin niya yan. Bakit? Anong purpose? To reveal His glory, to rely on His grace. Ano pa? To make Him known. Para makilala na ikaw ay merong Diyos. Para makilala ang Diyos sa buhay mo. Para makita mo na sapat ang grace ng Diyos. Ano pa? Para lahat ng ginagawa mo sa buhay, magbibigay ng glory sa Panginoon. Ngayon, kagaya ni Moises na ang dami ng excuses, and yet, pinili siya pa rin ng Panginoon. At alam niyo po, literal, ang daming himala na nangyari sa kanyang buhay at ang daming kababalaghan na ginawa ng makapangyarihang Diyos sa kanyang buhay. Yung excuses niya, yan yung nag-reveal ng purpose niya. Yung purpose ng Diyos sa buhay niya. At alam niyo mga kapatid, siya ang ginamit ng Diyos para yung mga Israelita na naging alipin ay malaya sa lugar ng Ehipto. Yun yung ginawa ng Diyos. At number 17, why God keeps choosing the least qualified. Number 17, builds testimony. Creates undeniable of God's work. Basahin po natin dito sa Psalm 66 verse 16. Sabi niya, kayo'y magsalito at inunggin kayong lahat na natakot sa Diyos at hahid kung anong kanyang ginawa para sa kaluluwa. Ibig sabihin, sinasabi ni Haring David nung panahon na ito, sabi niya, kayo, papakita ko sa inyo kung gaano kabuti ang Diyos. Yung lahat ng nangyari sa buhay ni Haring David, meron siyang success, meron siyang failure sa buhay, hindi siya nag-start na okay. Ano nga siya eh? Separated nga siya eh. Sa estado ng pamilya. Hindi siya ganun kaipinagmamalaki. Hindi siya ay pinili ng Diyos. Kasi buhay niya, makikita kung gaano kadakila ang Diyos. At ganun din yung pwedeng gawin ng Diyos sa iyo, kapatid. Kung ipapagamit mo ang iyong buhay sa Diyos, God can create undeniable na mga works na makikita na hindi ako ng Diyos. Ngayon, sa buhay ni David, alam niyo po sa buhay niya, nung time ni Goliath, nakita natin, grabe no, isang bato lang, sapat na para mamatay si Goliath. Pinugutan niya ng ulo. Hindi malaki katawan nun. Binata pa lang siya ng panahon na yun, pero ang kapangyarihan ng Diyos na nakita. Gaya po ng kinukwento ni Pastor Ramian, yung kwento ni Gideon, siya ang least of the least sa kanilang tribo, hindi at siya ang pinili ng Diyos para manalo sa gera. Yung 10,000 hanggang sa naging 300 na lang. Ang sinasabi ng Diyos, para makitang nanalo kayo, hindi dahil madami kayo. Nanalo kayo dahil sa malakas ang Diyos. At kagaya ng laging sinasabi ni Moises, ako ay utal, ako ay hindi magaling magsalita. Pero mga kapatid, hindi mo maikakaila, hindi mo maitatanggi, hindi maide-deny na lahat ng nangyari sa buhay nila, bunga ng pagkilos ng Diyos. At maaaring hindi ka lang ganun ka-aware, kapatid, na dahil sa pagpapagamit mo sa Panginoon, there's something na kumikilos ang Diyos na hindi mo na namamalayan, nakikita ng mga tao na kapaligid sa iyo na ang laki at makapangyarihan ang iyong Diyos. Hindi mo masasabi na, ay, ang galing naman nila ng mga men of God noong unang panahon, o kaya ang swerte naman kasi pagtama talaga ng bato sa noo. No, hindi ganun. Na, malalakas siyang mga yan.
Hindi po. Sasabihin na, masasabi mo talaga na sa mga buhay ng mga lingkod na yan, kumilos ang makapangyarihang Diyos. Hanggang tayo ay tinawag ng Panginoon, pinili ka ng Diyos, anumang pagdaanan mo ay magiging malaking bahagi ng napakagandang testimony. One day, masasabi mo, hindi ko alam kung paanong nangyari, pero ginawa ng Diyos, tinulungan ako ng Diyos. Masasabi mo, akala ko nung tinawag ako na mag-worker, akala ko di ko kaya. Pero ginamit ako ng Panginoon. Akala ko nung panahon na di ko alam kung anong dapat kong gawin. Pero naging matagumpay, hindi dahil ako. Dahil tinulungan ako ng Diyos. At yung testimony mo ang magiging proof na kayang gawing posible ng Diyos ang mga bagay na imposible. Magtiwala ka lang. Bakit? Makapangyarihan ng Diyos. Makapangyarihan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, tayo po, bilang mga naglilingkod sa Panginoon, kailangan mo magpatuloy. Huwag mong tignan yung, wag maliit ang tingin mo sa sarili mo. Kasi merong malaking Diyos na maganda ang tingin sa'yo. At malaman mo lang na alam mong maganda ang tingin ng Diyos sa'yo. Sapat na yun para maibagamit mo ang iyong buhay sa Panginoon. Maaaring ikaw ay least qualified, kumbaga dun sa pila. Ikaw ay kulelat. Pero ang gagawin ng Panginoon, dahil ikaw yung tinawag niya at pinili niya na gawin yung ministeryo na to, ang Diyos ang bahalang matikpit sa'yo. Pumayag ka lang na gamitin ka ng Panginoon. Pumayag ka lang. Hindi ka magaling, hindi ka skilled. Walang espesyal sa'yo. Pero pinili ka ng Panginoon, handpick. Yung handpick, pinili ka. Alam mo yung nasa isang lalagyanan na maraming grain of rice, maraming butil ng bigas. Ikaw ay, sa dami ng yan, ikaw ay handpick na pinili ng Diyos para gamitin niya sa espesyal na gawain. Kailangan pumayag ka. Malaki ang pagkatawag ng Diyos. Ilan po yung pag-aaralan po natin sa hapon na ito. Nawa, naging paalala pa ito sa ating lahat na kayang kumilos ng makapangyarihang Diyos sa isang napakaliit na nilalang. At makikita kung gaano kalaki at maluluwalhati ang Diyos sa himala na gagawin niya sa buhay. Pumayag ka. Manalangin po tayo. Gusto namang Diyos, sa dakilang pangalan ni Jesus, salamat kami sa hapon na ito. Patuloy mo kaming nire-remind, Panginoon, na ang buhay namin na ito ay iyong pinili at tinawag para sa espesyal na ministeryo. Dalangin namin, Panginoon, na makita namin ningning ng kaluwalhatian mo. Kami ay makatagal sa paglilingkod ng kalakasang nagmumula sa iyo. Itong magpapatibay sa amin. Kaya dalangin namin na kami ay samahan mo. Kami ay gabayan mo, Panginoon, hanggang sa matapos namin ang takbuhin na ibinigay mo para sa amin. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. Sa ilamin binabalik lahat na papuri at pasalamat. Huwag dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, maraming salamat po sa lahat po ng patuloy sumusubaybay. Pagpalain po kayo ng Panginoon.